aga. Sharing band, Bicolandia, good morning. Marahay na aga man po sa mga parantabay kan probinsya kan Camarines Sur. Pinakapaborito kong probinsya, magayon pa man giraray sa Bicol Region. Mga tugang, pwede ka mo magpaabot ka na sa indo pong mga sumbong, reparo, komentaryo, sin iba pa, public service, greetings, gabusyan, ipadara lang po, isend sa tuyang Facebook account and sa tuya po yan nababasahon sa on air, ano po, duman sa mga kababayan ta. Pero bago po kita matrabaho duman sa mga kababayan ta, abot kita, maagad kita nin bendisyon sa mahal na Diyos. Tabangan kita mga tugang na makumplian sa tuyang obligasyon ngunyan daw. Kaya uya po an sa tuyang deliberate. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Efeso 2:10. Amen. Salamat sa mahal na Diyos. Buwan mga tuga, nagtataratagiti ata ma-ere-istoryan man kuta kami ni manager dyan sa Luwasgo na. Kaya lang buburbagunas na naman pastor an oran Buburbagunas na naman mga tugang an oran duman sa mga kababayan ta. Magdara po ni pamandong ta delikado po. Delikado mga tugang oran-oran na iniyo. Duman sa mga maluluya and resistensya sa mga senior citizen, sa mga estudyante, perming dapat may pasiguro po mga tugang na pamandong payong o ano man na protection sa oran na mga tugang ta. Dipisil po ang mga araw kaning mga oran-oran delikado ini sa parte mismo kan salud kan sa tuyong mga kababayan. Kaya permisa na po na magdaranin na pasigurong pamandong. Bueno, mga tugang, makatiritristi itong nangyari dyan po sa parte mismo kan siyudad kan Iriga, partner. Dyan sa siyudad kan Iriga, tulong buhay ang binawian nin buhay, partner. Sa aksidente kasabanggi dyan po sa parte mismo kan siyudad kan Iriga. Kaya ingat-ingat mga tugang. Ingat-ingat po duman sa mga kababayan ta. Itong mga biktima po sarong barangay chairman, chairman na mga tugang, may kaibanan pang duwa. Na aksidente sinda dyan sa may parte mismo kan siyudad kan Iriga. Parehas sa gadan si tulo, partner. So dain na po nakaabot pa nin buhay sa hospital ang sarong barangay chairman kan siyudad kan Iriga, asin duwang iba pa matapos na digdi po kasabat ni na aksidente dyan po sa siyudad kan Iriga. Suminal po ka, partner, sa parte kan Paril, suminal po kitong sa indang lulunagdaan dyan po sa nakalunad sinda sa ban, dyan po sa San Nicolas sa siyudad kan Iriga, Kasubanggi. Mga tugang, digdi nagarurot itong ban sa kalabaan kan Highway 1 pasiring po sa sentro kan siyudad kan Iriga kan digdi po mga tugang, itong ban, partner, itong ban na nasagi ninda, nabungguan ninda ito pong motorsiklo na saro dyan po sa may San Nicolas, Iriga City, sa San Nicolas Elementary School. Digdi, pagkatapos na mabudalan na partner itong kanban, itong motorsiklo, digdi na po nawaranin control itong bihikulo, asin dagos na po na dagos na partner din nawaraning control tanabang ganitong bihikulo. So buminangga na ini sa konkretong paril, buminangga na mga tugang duman sa kurbada nga tinampo kana nasambit ng
lugar dyan sa siyudad kan Iriga. Ining dyan sa may San Nicolas, mga aranin na ni sa sentro, partner, no? And aranin ni duman sa may terminal baga kan mga bus, kan mga van, kan mga jeepney, dyan terminal dyan, garuman na naga, saro lang garayihan ka na mga nagbabiyahing jeep, nagbabiyahing van, pagkatapos nagbabiyahing bus, dyan sa siyudad kan Iriga. Arani duman na sa eskwelahan, arani na sa sentro. Ninulikan na nasambit ng insidente duman itong driver kan na motorsiklo na binudala, nagsapo nin injury. Nagsapo nin injury as in iniyo po si Doy, itong driver na sarong 21 anyos, isinugod po ito sa party mismo, isinugod po ito mga tugang sa party mismo kan hospital. Itong driver kan na motorsiklo, si driver kan na van, mga tugang isinugod man sa hospital, asin itong duwa pang pasahero kan na van, alagad itong mga lunad po kan van, sarabay na pinag-deklara na dead on arrival. Dead on arrival po itong nasambit ng tulong lunad ka na ban na mga tugang. Talagang grabe si aksidente. Duman po sa party mismo. Siyudad kan Iriga kan na Subanggi. Grabe. So, digdi mga tugang, nakikiulay sa tuya itong mga miyembros kan pulis, lalong-lalo na ito nagpaabot sa tuya ng impormasyon ngunyan, na pasensya ka na ngayon, sabi sa tuya, dahil ko maitatao na ngayon itong pangaran kan itong mga biktima, ni chairman, pagkatapos itong kaibanan niya na nagkagaradan, dahil ko na ngayon maitatao hagad nga ka na pamilya para nga sa sinasabing Data Privacy Act. No problem man. No problem. Salamat na lang niya ako kaniyong impormasyon na paabot sa tuya mga tugang. Iyan. Nangyari yan kasubanggi mga tugang dyan po sa siyudad kan na Iriga. Makateritorist din nga aksidenteng ini. Talagang rapak itong ban na mga tugang. Pati itong pinto kan na ban, itong sa lugar baga itong sa driver side na pinto. Nakalasik ito mga tugang. Mayo na to. Pagkatapos talagang ito pati itong bumper nagkawarara to. Itong salming sa inutan kan na driver warara to mga tugang, pati itong duman sa likod, si salming duman sa may likod, sa likod kan na driver, warara to. So talagang grabe si aksidente, digdi po kaya si tulong lunad kani, mga tugang binarawianin na buhay kabali si barangay chairman. Nakiulay po sa satuyaan na pulis na day na pagpangaranan hagad ka na pamilya and para man po duman sa sinasabing Data Privacy Act. Pero itong lunad ka na motorsiklo, partner, lunad ka na motorsiklo, irido, itong tsuper, kanda motor na sarong 21 anyos, irido po mga tugang. So makatapos kayang salpukan, nawaraan na ning kontrol. Kaya suminalpok man itong ban sa simentadong paril. Iyan si naging kausa kunta no ta binawianin buhay si chairman sa kasidua pang pag-iriba kani mga tugang. So aksidente po yan kada suudma man pinadaraman sa kuya sa kuya pong barkada
ta medyo nagaalboroto si tulako kasudma ano, pinadaraman ka na sa kuyang barkada na iniyo po miyembros ka na intil na kanda banwaan ka na pili ka maridisur sinangyaring aksidente partner ano nangyaring aksidente dyan po sa highway man giraray sa banwaan man kan pili ano sarong nakamotor partner buminangga man duman sa parte mismo kan kuyan ban ano itong truck partner na naghahakot nin nagdi-deliver nin mga manok o karne no itong lunad kan na motorsiklo taga dyan sa banwaan kan na pili ka maridisur mga tugang ano taga dyan sa banwaan kan pili sa sentro taga sentro pagkatapos bistado ko si lunad iniyo po mga tugang nakipiesta kasudma nakipiesta partner sa lugar kan barangay kan Pawili Bula ano piyesta kasudma sa Pawili Bula papuli na siya bandang alas 4:15 na pagkapon kan digdi mga tugang si motor niyang pinagmamaniho pagkatapos igwaman pasiring na siya sa pili ali siyang Pawili Bula si motor man na pinagmamaniho niya po mga tugang ano medyo karakaskas maning kadikit ano po pagkatapos si banman pasikuon ta hali po naman sa cruising pasikuon na mga tugang uy suminalpok ano automatic gadan itong nakalunad sa motorsiklo na taga sentro kan pili ini nangyari ini dyan po mga tugang sa may barangay Pawili pili ka maridisor pero itong lunad ka na motorsiklo partner hali mismo sa Pawili Bula barangay Pawili Bula taduwa yan boundary yan na mga tugang ano an Pawili Bula boundary yang kadtong Pawili Bridge pag nakabalyo ka kung pairiga ka ano paligaspi ka pag nakabalyo ka na duman sa tulay Pawili Bula na to kung papili ka ali ka duman sa parte mismo kan siyudad kan Legazpi Rinconada pag nakabalyo ka naman in tulay ali ka duman sa Rinconada area Pawili pili na ito so hali siya sa Pawili Bula papuli na siya alas 4:45 na pagkapon ka na sudma ano mga tugang dyan kan mangyari ang aksidente sa barangay kan Pawili Bula o Pawili pili ka maridisur anda driver mga tugang ano taga dyan bistado ko ano taga dyan sa parte ka na sentro, poblasyon ka na pili ka maridisor. Dahil na papangaranan, ta sabi nga ni ka na pulis, dahil mo na ngayon nila pag pangaranan. Para ngayon sa privacy, data aka. Sige, kita tataw kitang pakiulayan na partner na nakakatabang sinda sa pagtao sa tunin mga impormasyon na automatic tinatao pinapaabot tulos sa tuyaan na mga impormasyon. Sabi kadtong barkada kong Intel lunad ini kadtong sarong motorsiklo na Yamaha Mio 1125 BB39 and plate number E532FS so an estado kani did gadan tulos ini partner gadan tulos ini duman sa lugar kan pinangyarihan kan insidente aranina duman sa may lapas partner duman binawian tulos ini na buhay itong driver kan motorsiklo si driver kan ban na mga tugang katong truck sarong 46 anyos na may agom taga duman ini sa
Sitio Lipata, Bukalan, Sorsogon City. Ano? So nag-deliver o nagkukuang manok, ano? Basta ro kayan na itong driver, mga tugang. So digdi itong van truck, mga tugang may plate number WMQ188. Iniyo po nangyari ang insidente, mga tugang, sa Pawili Pili. Ano po? Nasambit ng truck, siko, nag-execute na left turn, siko, mga tugang, sa parte mismo na wala, and sa shoulder nasambit ng tinampo, ano, duman sa sinambit ng barangay, as in pag-execute kani ning left turn, partner, yao naman itong motorsiklo, o day na po na control kadtong chauffeur kana motorsiklo, ano po, day na siya nakapreno, dire-diretso, mga tugang, suminalpok duman sa nasambit ng truck, as in tulos-tulos sa lugar mismo binawian na buhay. Ano, malata kanda Subanggi, ali ako sa parte mismo na simbahan, na nakaulay ko pa si mga sa diring tao kaniyong biktima, and kaniyo po, mga tugang, mga barkada, ano, mga barkada ko man ano, so digdi inistorya sa kuya ko na sa si Tama, and inapot ako ara mo nang sinangyari, patapos iyo ba ganyan ako pinadaras ako ni ni barkada tang Intel, ano, pinadara niya ako sa ko itong nasambit ng report, ano, pagkatapos sa inya ako ang Tama, pinagsabi pa, ano, dahil ko na isasabi talagang makateretristi si Tama, ano po, and motorsiklo suminalpok duman mismo sa inuta na party, may rida nasambit ng truck, mga tugang, ano, si Tama lunad sa motorsiklo, dahil ko na isasabi, ano po. Pero kung gusto nindong maaraman kung sain, i-chat nindo ko, i-response ko na lang kamo. Dahil ko na isasabi kung sain talagang makateretriste, mga tugang. Kaya nga niya, duman pa lang sa lugar, automatic binawian na nin buhay po. Ito pong nasambit ng biktima. Ano? So iniyo, katabang inikan na yung driver, katabang inikan na ninong ko, ano, sa kakanya ninang ko, ini yung binawian na buhay, ano po. Kaya madaling nakaabot sa kuya si impormasyon na sudma, ano po, alas 4:55 nangyari, patapos si mga kwenta, mga barkada tang Intel, ipinasa tulos ako pag halik ko sa simbahan, mga tugang, nahiling ko si tropa, si grupo, si magbararkada, si kapamilya, ano, so nagiyang ko man sa ninang, na iistorya ini pong nasambit ng bagay, ano po. Kaya si Tama kaya na sabi talagang makateretriste, ano, ining Tama ka nasambit ng biktima. Kaya iniyo po, ingat-ingat, ano, ingat-ingat kita, mga tugang, duman sa mga nagmamaniho ni motorsiklo, si mga maski nagmamaniho ka ning padjak, maski nagmamaniho ka ning e-bike, kung naggagamit ka kan highway, ano, maray kung dyan ka lang sa may parte kan mga RS kinita, okay lang yan, ano po. Pero kung magamit ka na kan highway,
ingat-ingat ka na. Dyan po, karaskasan talaga dyan, dakol pati ang nag-aaragi ng mga bihikulo, pwedeng magkaigwanin na anuman na pangyayari. Pwedeng magkaigwanin na mga aksidente. Kaya pinapaingat si mga may daranin na mga bihikulo, asin man po motorsiklo, trimobile, e-bike o iniyo pong padyak. Taan mga padyak kung minsan nagamit man yan na dahil man kuya na nagamit ni nalabao na lugar sa highway, pero nabalyo yan ng highway. Kung minsan mga pirang metro nagamit ni na highway ta kung may inaatod, may pigahatod, edi yung pong iba niya itong mga kababayad. So dipisil po sa highway mga tugang dipisilo na pagpapadalagan ni na marikas. Lalong-lalo na kung di ka nag-iingat, tadyan po talaga pwede kang ma-aksidente. And syempre, permi niya itong paliwanag dumampo sa mga biyaheros, day mag-inom, day mag-inom, kung nagmamaniyo nin man na klase nin bikulo. Bako itong tubig, okay lang yan. Ang tubig, pwede ka mag-inom. Pero itong nakakaburat, mga agwa di pataranta, dain na kamo kayan. And kung tinutong ka, ipundugo na sa gilid, igilid na maray. And sa indong pinagdadarang bikulo, and magparapaingalo, para mawaraan na tungka. Kung pwede nga niya, turog-turogin ng kadikit. Pag may nag-aging pulis, tinuktukan ka, sabiya, istorya ha. Ngantig sir, pasensya ka na, ginilid ko digdian na sa kuyang auto, ginilid ko, ta ako po ngantig, nagtutungka, na nagbabiyay ko, nakakaturog na ko, nakakapikit na nga sa kuyang mata. So iginilid ko po, tanganing makapagpaingalo, makarelax-relax, makabawi-bawi. Kisa ngantig maaksidente ako dyan. O turog-turog gining kadikit na oras, 5 minutos o mga 10 minutos, okay na yan. Mawara lang si tungka para di maaksidente. O siguro maiintindihan man yung kampulis pag nagsabing bawal dyan, man tanag ko. Anong gusto mo, maaksidente ako? Igaray ko na digdi sa gilid. Iyo magano busay? Dahil manggaro ka kayang titikitan ka na pulis. Tatama si ginibo mo sabi nga tignindo dahil magbiyahing tungka. Dahil magbiyahing nakakaturog, taan aksidente. Kaya nga ginilid ko, bihikulo. So yao naman po nga sa gilid na maray, gusto ko lang po kantig na mag-ingat, makabawi-bawi, nagturog-turog po ako ng kadikit, tatungka na po ako, delikado na. Nagpipikit na po ngantigan na mata ko. Mas maray na po ngantig itong nakapag-relax-relax ako, nina kadikit na minuto, nawara-wara si tungka ko kisa na aksidente ako. Pero kung dahil maintindihan kan pulis, sige na, tikitin na po ngantig lugod ko, sir. Dahil na magparadiskusyon, tikitin na po ngantig ko, importante ngantig, salbado ako. Iyo po baga, kung maihira ko ng pulis, di dyan sa kaan PSO, may intindihan yan. Yan na rason mong iyan. So, duwang aksidente na magkasunudan na ang nangyari alas 4:55 dyan sa Pawili-Pili, nakamotor, gadan, suminalpok man po sa sarong truck van. Si sarukman, itong van na mga tugang na pinagdadaraninda, nasagi itong motorsiklo, and dyan, pagkasagi, nawara ng control, so suminalpok mga tugang itong motorsiklo, tuluan na, itong suminalpok itong van, tuluan na binawian ni na buhay. So iyan po duman sa mga kababayan ingat-ingat mga tugang, mayo po nin makakadaog kung kita mismo nag-iingat. Bueno, duman sa mga kababayan maray na aga, kumusta ka mo? Ano man po ang sindong pinagagigibo sa mga oras na ini?
maray na aga po mga tugang. Kadakol kita mga kababayan ngunya na siribot-sibot. Ano po? Siribot-sibot sa tuyang mga kababayan. Mailing mo kayo sa mga masurudod na aldaw, siribot na sa tuyang kababayan kaya. Pasalamat kita, maayo digdi sa tuyang lugar ini yung Bagyo. Ano po? Pasalamat kita nilihisan na naman kita Bagyo mga tugang. Dai pagparaarangon na mag-agi ang Bagyo digdi sa tuya. Arangon ta, ipangadji ta na maglampas sa tuya permian na Bagyo mga tugang. Uran-uran lang okay na yan. Bako man itong kakusuging uran, baka gikanan man yan na pagbabaha, irak man katong mga parauma na naglalaom sa naman sa sendang mga panamnon. So hirak man na mga tugang. Kaya duman sa mga kababayan ta, mas maray na po itong nagtataga uran-uran lang ning kadikit, pero mayo po nin Bagyo. Bueno, mga tugang, paabutan ta daw nin greetings sa tuyang mga condolence pala na ki Papi, Papi, condolence sa imo at si si aki ni Papi, ni Santos Bubis, binawian ni na buhay mga tugang. Ano po? So condolence sa imo Papi. Ano po? Burol garuyaon sa residence ni Papi dyan sa Santiago Pili Camarines Sur. So condolence na lang sa pamilya ni Santos Calabasa Bubis. Bueno, matugang padagos-dagos kita digdi po sa laogan na programa duman sa mga parantabay tamaray na aga ki Ma'am Rota Clidera, ki Ma'am Diana Tabilisma, marhay na aga po tabi sa imo madam. Sharing man paabutan tanin na maray na aga mga tugang ki Sir na Aurelio Valenciano Jr. Asin man ki Sir na ki Ma'am Lisa Tantillo, ki Ma'am Lisa Tantillo, maray na aga po tabi sa imo. Sharing man paabutan tapanin good morning sa tuyang mga parantabay sa laogan na programa na yaon dyan nag-aantabay sa Merkado Publiko na Siyudad Canaga. Sharing man sa Merkado Publiko na Banuan na Pili, maray na aga po tabi sa imo. Sabi sa tuyang mga kababayan, mas maray po ngaya mas maray po nga pabor ako sa parliamentary government na abutan ko po yan kay itong panahon ni dating President Ferdinand Marcos Sr. Naabutan niya naabutan na ni Sir Aurelio Isa Valenciano Jr. So, parliamentary government kaya mga tugang, iniyo itong mga assemblyman, saro lang kadto partner kuyan, saro lang itong mga sangakan kongreso, bakong aning kongreso kundi interim batasang pambansa. Apod kayan, interim batasang pambansa. So mga assemblyman, iyan, mga assemblyman na iyan, mga assemblyman na mga tugang, pigpipili iyan by region, partner. By region. Bakong ngunyan bagaan na kongreso, pinagpipili mga tugang by district, by district mga tugang. Alimbawa nga digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur, igwanin na 5 distrito, kung taga dumang ka sa Rinconada, sa 5th district ka lang mapili kan sa imong congressman. Pero kadakol yan ng mga congressman digdi po sa party mismo kan na probinsya kan Camarines Sur, yaunan na congressman kan 1st, 2nd, 3rd, and 4th and 5th district kan Camarines Sur. So may 5. Pero pag
ining presenting administrasyon ta, ining sistema kan sa tuyang administrasyon na mga tugang, and pagpili kan congressman, ano po, nangyayari sana sa distrito na sakop mo. Ano po, kung tagaring kunada ka, ang bubutuan mo, itong nagkakandidato sa ng congressman sa Rinconada area. Pero, may senador man nationwide. Ano, kad tumayo nin sa interim batasang pambansa, mga tugang, ang mga legislador kadto, sa parliamentary government, mayo nin senador, assemblyman lang. Mayo po nin dahil kita mapili kadto, dahil mapili nin mga senador, kundi mga assemblyman lang. Si Isay yan. So, ang pipilian ta, may mga kandidato duman na ali nga sa Masbate, ali sa parte kan na Catanduanes, ali digdi sa probinsya kan na Camarines Sur, Camarines Norte, sa kung sain-sain pa na mga lugar. So pwede mo iyan na pilion na mga tugang. Pwede kang magpili yan. Pero ngunyan, sa ibang dalaga na itong nangyari kan panahon kan mga agila, kuyan man ito, assemblyman man ito, parliamentary government man, pero naimiyendahan na, nangyari, mga tugang, Camarines Sur na lang ang nagpipili. Pag may mga kandidato sa Camarines Sur by province na, bako nang by region, by province na, pero may pa man giraray ning senador. So duman kaigwa, namundag an mga apat na agila mga tugang. Apat na agila. And iyan pinanginutan iyan, kaidto kan by region, by region si mga assemblyman, kabali duman sa mga naging assemblyman by region, si former assemblyman, former congressman, former governor Louis Villafuerte. Kabali siya duman kairiban ninda, duman na mga tugang, sigurang na Puente Villa, si Noli Puente Villana, si Alberto kang Catanduanes, si Moises Espinosa, sa inyan si Espinosa kadto, Masbati, iniling ko kay si kwenta, si Espinosa kan Masbati, pagkatapos itong taga Camarines Norte, lingaw ako so iyan na mga tugang, sinda nagkorumpuisto mga to by region ito, by region. Now ngunya kan maimiendahan, to na sana by province na si pag pili, at ang aning yang gabus igwan ng mga representante by province na, so assemblyman man giraray, pero dumanamok na itong pinag-aapod na apat na agila kung saan dyan po mga tugang, pinanginutan iyan ni former governor, former assemblyman, and former DTI secretary o DTI bako pang secretary kan panahon DTI ministry, minister. Pagkatapos si former congressman Louis Villafuerte, assemblyman siya kainto, kaibanan niya kadto si Sia, si Gurang na Andaya, pagkatapos si Alpilor, apat pa man lang kadto an distrito mga tugang, apat pa man lang ang distrito kadto digdi sa probinsya kan Camarines Sur, and ang mga uwak kadto partner, tasinda apat na agila, sumay uwak man sa Puente Villa yan, mga tugang, so daraog kayang kadto sa Puente Villa, mayagpag kadto iyo mismo si Villafuerte, si
LRB mga tugang, si Edmundo Sia, si Senador Edmundo Sia, isay pa si Rolando Andaya Sr., patapos si isay pa itong saro nyan si Buboy Alpilor, Sinda, mga tugang apat na agila, Sinda, mga ganador kadto sa pagka-assemblyman. Pagkatapos kan abolis na parliamentary government, ibinalik sa sistema tangunyan, ibinalik sa tuyang sistema kan paggugobyerno, mga tugang. So balik na sa congressman, balik na itong mga senado, mga senador, sarabay-sabay na si pagpili kaya na mga tugang. Sarabay-sabay na si pagpili kaya. And kaito naging gobernador kana probinsya kan Camarines del Sur, iyo mismo si Governor LRB Luis R. Villafuerte, and pagkatapos niya kan term niya, tulong bisis siyang nanggana, street niya pagka-gobernador, nag-congressman siya, street niya man, so iyan si Dalagan. Mas maray kadto mga tugang ta kaidto mga Bicolano saro pa kadto pag iyaon naman sa laog ka na Congress, bako nga ning Congress, sabi ko nga ni interim batasang pambansa, sararo pa kadto itong mga assemblyman na nagali mismo digdi po sa party kan Bicol region. Pero matunog talaga nga pangarang kadto sa mga assemblyman, talagang nakikibukbukan iyo si Villafuerte, pagkatapos iniyo pong si Sepani, si Villafuerte, pagkatapos si Senador Sia, assemblyman kadto si Tatad, day ko lang aram ko na nanggana kadto sa katanduan ni si Tatad, pero ang aram ko si Tatad kaya baga kuya niyan naging secretary yan kana information, Secretary of Information si Tatad, mga tugang. Kaibanan kaya na mismo si kuyan si Governor Louis Villafuerte, iribanan sinda mga tugang kadto, mga minister pa, Minister of Information, Minister of Trade and Industry, kuyan kadto ang Prime Minister kadto si si Cesar Birata, Prime Minister Cesar Birata, and ada presidente kadto si President Ferdinand Marcos Sr., mga tugang. So kadto may presidente, may prime minister, pagkatapos itong mga secretary ngunyan, mga ministry yan, ministry an apod kayan, mga secretary na ngunyan, si sa kongreso, mga assemblyman. So iyan na mga tugang, mas magayunin na parliamentary digdi po, gabus nagpapartisipar, gabus nagpapartisipar mga tugang sa pagpili kan sa inda mismong irerepresentar. Maayong mga senador saro lang ang grupo kang kongreso kaidto, and speaker diyan iyo ang pinakapamayo. Lingaw ako kung nisisinaging speaker kadto basta dyan mga tugang itinutok do kayan sa party mismo kanya eskwelani, isingyan mga naging ministry kanarog kayan, isingyan speaker kan mga assemblyman, sa IBP, so iyan garo inyigis ito itong nasambit ng mismo na
speaker kan na grupo kan na mga assemblyman duman sa batasang pambansa mga tugang. So iyan duman sa mga kababayan ta mas maray man talaga kung ikukumpara sa dalagan kay ito. Anda presidente pwedeng mas makapangyarihan kadto ang kuya ni prime minister mas makapangyarihan kadto ang prime minister takaput niya ang enterong miyembro kan batasang pambansa kaput niya pag naging speaker ka kan batasan na pambansa maurag ka na prime minister pwede kang magpa-eleksyon rebayan na presidente tay ka na prime minister kadto mga tugang. So iyan pinagbalikan ta lang ini po nga nasambit na nga bagay ta naunambitan digdikan na sarutang parantabay. Bueno, paragos-dagos kita mga tugang digdi po sa laog kan sa tuyang mga impormasyon mga bareta pa. So sa satuya pong mga bareta mga tugang iniyo kuyan man talaga niyo kulang man talaga niyo sa pansin partner ini yung idolo ni pastor pastor ini nga idolo mo pariyo ni kadtong mga bistado kong mga taga radyo mga tugang mga idolo ninda iniyo pong si Francisco Kiko Barsaga. Si Francisco Kiko Barsaga, iniyo po congressman ini kan First District mga tugang kan sa 4th District kan Cavite. Congressman ini. Iniyo po baga narisan nindo itong nagsisisyon ng kongreso itong siging kurukanta. Sige ang kurukanta, sige ang burublag, mayong pakiaram, aki pa kaya, mayong pakiaram. Pero adult na, iba ko man yung gusto sabihin na aki pa, minor. Adult na ini mga tugang. So, kuyan, kung baga pulungo man, malata isipon mo, mayo na naman na maginibo. Kulang talaga ini sa pansin. Mayo na naman ini maginibo. Nangangapudan ngunyan. Ini pong si 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga na dati po ini, mga tugang, dati po ini na taga-suporta ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kanda 2022 election asin sa iyang impeachment mga tugang nangangapudan para po sa impeachment kay President Bongbong Marcos. Iniyo po mga tugang si Cavite District Representative Francisco Kiko Barsaga duman sa mga kababayan ta inali ini na inali ini sa partido mga tugang na NUP inali ini nagresign suruya nga ni sa iya ang mga pagiriban niya kulang sa pansin kung ano-ano ang mga pinagigibo asin kung ano-ano ang mga pinagtataram na suway sa mga ginigibo kan ng mga congressman. Ngunyan yaon na naman. Iba na naman ana sa iya. Tangani makuha niya na naman na atensyon ka na publiko. Iyo na naman. Duman sa Congress, sabi ko nga ni nagkakarkanta. Pagkatapos nagbabarablog o kung ano-ano pa tinutukan nin itong sarong congresswoman mga tugang tinutukan nin camera pagkatapos itong saro na si aki ni President Bongbong Marcos kan abrasahon sinabihan ano na nga ang kaso kasi angkol mo kumusta nga si kaso kan angkol kulang talaga sa pansin
O ngunyan sa iyang Facebook post mga tugang kan September 30 kan aldaw kan Martes sinabi ni Barsaga kaniyo po ni Congressman Kiko Barsaga, siya po mga tugang nangangapudan ning impeachment laban po kay President Bongbong Marcos. Gusto niya na matawan ni Justisya hundreds of million na pinagakurap para po sa DPWH sa flood control project mga tugang. Ano po? Samantalang ang nagpapaimbestigar nga ni kaniyo po ang nag-expose nga ni kan mga ghost project na yan si President Bongbong Marcos mga tugang. Kaya nga ni naanggot si President Bongbong Marcos nagpaluwas nga kita nin mga pundo mayo ngayang pakinabang ining mga patindog na mga flood control project, mga ghost project nga yan iba, asin an iba nga mga sinasabing bakong dekalidad na mga proyekto. Ano po? So, dyan nagpuon si tanaanggot si Presidente Bongbong Marcos, dyan po nagpuon na mag-imbestigar an partibismo kan an partibismo kan Kongreso asin na Senado. Ngunyan, iniyo pong si Kiko Barsaga, ang sabi, i-impeach da si President Bongbong Marcos, ninhuli gusto niya na magkaigwa po ni Justisya ang ginatus na bilyones ka pesos na digdi po mga tugang kurakot kan mga korapto sa gobyerno duman sa mga pundo kan flood control project. O baka napapaglingaw iniyo pong nasambit ng persona kaya nagkakaigwa ng investigasyon ngunyan sa mga flood control project, ninuli po kan mga narisa na mga anomalya sa proyekto ni President Bongbong Marcos na pig-expose mo ni President Bongbong Marcos duman mismo sa iya po mga tugang na ikatulunga suna kung sain inapod niya, mahiya naman kayo itong mga daing supog na mga opisyal, sabi kayong mga opisyal mahiya naman kayo duman sa mga involved sa flood control duman po mga tugang nagkaigwa po ni na anomalya asin day kumbinsido ang presidente sa mga proyektong ini. So nag-abot po sa 64,000 reaction man and 10,500 share sa iyang post na may hashtag na Philippines versus Marcos. Ano po? Bistado ning si Barsaga 27 sa iyang kakaibang estilo asin inaapod sa diri bilang Congress Meow Meow. Si Congress Meow Meow partner. Ito nagpaparakanta bagana, nagsisisyon patapos meow meow meow. Iyan si pulungong congressman nataga duman sa party mismo kan Cavite. Perminyang ginagamit mga tugang social media para digdi po sukulon pulso kana publiko and makakuha siya nin atensyon na partner makakuha ni na atensyon sa publiko taday nga ni iniintindi kan ng mga membros kan Kongreso ninuli taday siya iniintindi puro tuyaw mismong nakukuha niya sa iyang mga pag-iriba urog na sa dati nindang pag-iriba sa partido mga tugang so tinatarget niya ngunyan makakuha siya nin simpatiya sa publiko. So dahil palang nahaloy ini yung mga tugang iniyo po pignumrahan niya sa iyang sadiri bilang anti-corruption crusader partner. Ninumrahan niya itong sadiri niya bilang sarong anti-corruption crusader alagad sa iyang hero arog ka na
bablag mga tugang sa plenaryo asin na ikinakasuya kanda sa iyang mga pag-iriba urog na itong mga veterano na mga kongresista. Ta iniyo po mayong respeto sa parte mismo kan kongreso, nagsisisyon, sige ang kanta-kanta kung ano-ano, pagkatapos sige ang sabing meow, 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 sige na sabi ka ni, sumayong respeto nga ni mga tugang, kulang sa pansin. Sa laog ka na haros sinasabing sobra sa 3 taon, kaniyo po ni President Bongbong Marcos bilang presidente, mayo pa ni na isampang impeachment case laban po kay President Bongbong Marcos. Ninulita, nagtutubod po ang kongreso, nagtutubod ang mga senador, ang mga congressman, asin nagtutubod ang mga namamanwa ng Pilipino mga tugang na marhay ang dalagan kan administrasyon ngunyan ni President Bongbong Marcos mga tugang. Ano po? Maray and natututukan kan na presidente mga tugang an sa iyang trabaho urog na an mga programa na dapat pakinabangan kan mga namamanwaan ng mga Pilipino. So sarong Facebook post mga tugang, inaakusahan ngunyan ni Bargasa iniyo pong si President Marcos na iyo po na nasa likod ka na rekomendasyon para siya matanggal sa Puwersa Armada kan Pilipinas, AFP Reserve Force mga tugang. Isipon mo, Reserve Force kaman lang, kunbaga, pariyo ka ni Bobicol, ni ni Kuya Bobicol. Pariyo ka, reserve ka man lang, partner, mga provisionary. So bako ka man na talagang tunay na soldados, bako ka man na regular na miyembros ka na kasoldadusan. And kung abo sa imo ang mga pag-iriba mo, pwede ka pa talagang ipatanggal. Kung abo sa imo ang grupo kan military, tapasaway ka, dahil kumbinsido sa imong mga gibo-gibo, pwede ka man talagang tanggalon, reserve ka man lang ngani. Pagkatapos, isipon mo, pag-iriba mo ngani sa Congress, dahil kumbinsido sa imo, dahil ka iniintindi, nauuyam sa imo, huli ka na sala mong gibo, huli ka na attitude mo, kung abo man ka na mga pag-iriba mo, dyan sa AFP, nagibong kang reserve, tanggalon ka, pwede yan, reserve ka man lang ngani. Pag sinabing reserve, iniyo mga tugang, pwedeng call upon ka kung igwaning emergency, may banta sa parte kan seguridad kan Pilipinas, may gira, pwede kang rekruton, pwede man na dai, reserve ka man lang ngani. So iyan ang dalagan. So ngunyan kinumpirmar kan Philippine Army na pigrekomenda ang pagpapatanggal kay Barsaga, ninuli po kan pigsasabing grave offense of misconduct, basado yan kay Colonel Louis Dima Ala. Isipon mo yan. So abo man sa imo kana maski nga ni an army abo sa imo, data aram kun anong grupo pa na pwedeng magusto sa imo. Data aram kulang kaya sa pansin, sabi ko nga ni ining nasambit ng congressman na ini mga tugang. Sipon mo, si mga nagrarally nga ni mga tugang, si mga nagrarally, si mga organizer ka na rally, nagsasabi, ano ang sabi? Daingay kami matats kan pagpapabagsak o pagpapababa sa pwesto kay President Ferdinand Bongbong Marcos, ninuli ngiyatan, nahihiling mi na maray ang dalagan kan gobyerno ngunyan sa paagi kan sa iyang administrasyon. Iyo man talaga.
And harus si mga sinasabi kan presidente nangyayari mga tugang si mga plano niya nagigibo. And mga proyekto kan na presidente nagtatao po ning kasimbagan duman sa mga problema kan na mga namamanwaan ng mga Pilipino. Ano po? So, mayo ka man bagang naaraman na korupsyon sa partibismo ni President Bongbong Marcos. Equal lang ni nagkapirang mga opisyal. Pero, kung hahaputon mo kung si Presidente nag-corrupt, nag-karukot, mayo man po mga tugang na maisusumbat ka digdi po kay President Bongbong Marcos sa mga tugang. Ano po? So, kaya digdi, mayo po nagtutubod sa iya kaniyang pangapudan niyang magkaigwanin na impeachment kay President Bongbong Marcos. Pinagpapalanuan nga ni na si bakun na sa Kongreso, ano po, ninuli kan ibang pag-uugali. Ang sabi nga ni, pumundo ka na ngayakan na taram mo ngaya, pundo na ngayakan na sa imo mismong mga kalukuhan. Ano ang simbag ka ni, ay daing nga kumapundo. Isay ka man nga magsugo sa sakuya, na magpundo ako. Karapatan ko ngayon na karapatan ko ngayon sa pagingikan freedom of expression, freedom of speech, mga tugang. So, dahil mo nga ako pwede na papundoon ta karapatan ko ngayon. Iyo nga ni karapatan mo yan, pero ang ginigibo mo, sarala naman, kung salto naman, kung palpak naman, simpre sasawayon ka na ngaya, pundo na, tama na ngayon, pundo na kana sa imong mga gawi-gawi ta sala. Sumayo man po mga tugang kontraman sa iya iba niyang mga pagiriba. Kaya mayo ining haros kasurug duman sa party kan na Kongreso sulo-sulo ini. Huli po kan na kinakasuyaan man siya kan sa iyang mga pag-iriba. Pagkatapos mga ngapudan kaning impeachment laban sa partibismo kan na presidente, ano man sa imo mismo na may uorgulyo, maigagalyita tanganing sunudun ka. Sige daw, mayo ka man bagang maigagalyita sa partibismo kana mga namanwaan ng mga Pilipino. Ngunyan may rights ka pa, may kusugbuot ka na mga puda na i-impeach na presidente. Siguro pagali kaya garo kaniyo ta inali baga ni mga tugang na miyembros ka na majority party. Kan majority party mga tugang inali ini. So di man siya kinukuha kanda minority party. So nagsusulo-sulo siya. Mayo siyang kakampi. Anda sa iya mismong sulaminting gigibuhon, magpapansin na mga tugang. Sa paagi, kana mga ginigibo kani na kung sain harayo o na maray. Sa kinakailing na congressman ka nagsisisyon pagkatapos di-deliberation mapadapit sa budget, nagkakaigwa ka na nagkakaigwa po nin investigasyon sa mga flood control anomaly. Iniman sige ang karakanta, sige ang barablag mga tugang, nakakaraot so nadidistract ka ni isip ka na sa iya pong mga pagiriba, dumampo sa Kongreso, ninuli po ka na saltong gawi ka ni, sala na gawi, dahil nag-aaram ka na sa iya mismo nga ginigibo. Basta lang masabi, pribiliyo ko ngayon, sa paging ikan na freedom of speech, freedom of action, may pribiliyo nga ako kayan. Dahil mo nga ako basta-basta pwede nga papundon. Iyo nga ni, kaya lang sinasaway ka man. May man problema na magbalangibog ka kana sa imong mga nasasabuot, pero itong sa tama, bakong araw kaya na, di agad ka sa partibismo ka na Kongreso, ansap ka, bakong
kuyen-kuyen ka, magpara miyaw-miyaw ka o kung anong pagpaprakar kan taon mo. Magansap ka, tangaling makapag-participar ka, i-recognize ka, kanya Speaker of the House para po makapagtaram ka. Pero ini yung mga tugang palibasa, dahil ko aram kung may itataram man talaga, o talagang nag-ahanap lang nin pansin. Takulang siya sa pansin. Yan si Congressman mga tugang kan 4th District kan Cavite na si iniyo po mga tugang Congressman kan Cavite na si Congressman Kiko Francisco Barsaga. Bueno, duman po sa mga kababayan ta mga tugang liwat mag-aalas 12 na. Sa mga kababayan ta, pwede na po kamo magtaga purpangudto, pwede na magtaga-imo-himo kanda sa ido pong pangudtuan dyan po sa ido mga harong. Sarong niya na mga tugang sa mainit pang issue an Pamilya Villar, mga tugang digdi po iniimbestigahan na kanda DOJ madapit sa subot connection sa 18 billion pesos na infrastructure project mga tugang. Iyan kinumpirmar kan Department of Justice na digdi po sinasabi sa inda ng pinag-iimbestigaran iyo pong si Senator Mark Villar. Ini-incumbent ni si Mark Villar mga tugang. Iniimbestigaran na kan DOJ manungod po sa connection kani sa kontratistang na tawan, na awardan kana mga proyekto duman po mga tugang sa Las Piñas. So may connection pala ninyo si Mark Villar sa kontratista na nakakuha po kan mga proyekto duman po sa parte kan Las Piñas. Taan sabi sa mga impormasyon na mga tugang, lalong-lalo na si Justice Secretary Jesus Crispin Buying Remulla, mga tugang nagsasabi na hinihiling na kan nasambit ng departamento kan gobyerno kan opisina kan DOJ, iniyo po mga tugang posibilidad na may relasyon, may relasyon sa nasambit ng may relasyon na mga tugang sa nasambit ng senador nagkapirang mga kontratista o kontratista na nakakuha kan mga proyekto duman po sa Las Piñas City mga tugang. So digdi si Buying Remulla nagpahayag na iimbestigaran ninda. Iniimbestigaran ninda kan Department of Justice iniyo pong si Senator Mark Villar matapos na maresibi po ang impormasyon na konektado ini sa sarong kontraktor. Konektado harani sa sarong kontratista na may conflict of interest sa parte mismo kan mga proyekto na pinapatrabaho po kan gobyerno mga tugang. Tabasado kaya sa mga nagluwas na mga impormasyon na naresibi kan DOJ, nagluluwas po na ini pala na mga tugang sinasabi na basado sa impormasyon na nakuha kan DOJ pinsan mga tugang o first cousin, talagang magpinsan na karnal, first cousin kaniyo po mga tugang ni Senator Villar mga tugang, ang kontratista na iyo po ang nakakuha kana patrabaho o proyekto para po sa lugar duman sa Las Piñas City. Iyo ang nakakuha ka na nasabi ng proyekto. Alagad, sinabi ka na sekretaryo na iniyo man po mga tugang, maagi pa man giraray.
maagi pagiraray sa verifikasyon, sa pag-aadal, evaluation, asin digdi ninhuli po mga tugang ta dai mandaa direkta po mga tugang na naghahali mismo, dai man direkta dang naghahali mismo sa opisina kan DOJ and mga pwedeng magamit na mga ebidensya laban po digdi ki Senadora Mark Villar. Kung may mga ebidensya, may mga kaputsinda, ito po kaya naipasa lang sa sainda. Naipasa lang and bako man talaga ang nag-imbestigar totalmente kaini na tinutukdo na mga anomalya iyo ana opisina kan na DOJ o mga personnel kan na DOJ. Kaya maagi pa man giraray aadalan na maray ito mga nakaabot ipinasa sa sainda mga ebidensya. Ano po? Aaramo na maray. Asin pinagkakarkulo pong maabot kaya sa 18.5 bilyones pesos na kantidad ang subuot nakuha kan mga infrastructure project na kung saan na kontrata kan pinsan kani ni Senator Mark Villar mga tugang. So 18.5 billion pesos, 18.5 bilyones pesos ang kantidad ka na proyekto na naipasa asin na nakuha kaniyo pong pinsan mismo, first cousin ni Mark Villar. Dahil ko lang aram ko na sinasabing kontratista kaya first cousin niya, Villar man ang apelyido. Dahil ko sinasabi, o baka ang apelyido ka ni, kapariyo ka na apelyido ka na ina kaniyo po ni Villar. So, iyan na mga tugang, padagos na pinag-iimbestigaran, ngunyan ang pagkakasangkot kaniyo pong nasambit ng senador sa darakulang mga proyekto na kuta na para dumanda sa lugar kan na Las Piñas, pero nagkakama kan na proyekto iyo po mga tugang and sa diring tao o first cousin kaniyo po ni Manny Villar. So yan mga tugang, so nagsusurunod-sunod na nagruruluwasan po. So pamilya Villar ang iimbestigaran dyan na mga tugang, kabali ini yung si Senador Mark Villar, kabali man po mga tugang sa iimbestigaran dyan po sa nasambit ng bagay, iyo mismo and sa iyang ina na si dating Senador Cynthia Villar, asin man po mga tugang and sa iya mismong tugang na si Senador Camille Villar mga tugang. So sinda na mismo ang target man kaniyo pong nasambit ng investigasyon. Masakit, nagruruluwasan na po ang mga pangaran, nagruruluwasan na mga tugang ang mga pangaran kan manlailain ng mga opisyalis kan na gobyerno na naisasangkot po digdi po sa mga korupsyon, maanomaliyang pagkamal pagkamal mga tugang kana pira kana banwaan. Sumasakit, mayayaman na yan pero nagkakaigwa pa ni na interes kana kwarta kana gobyerno mga tugang. Nagkakaigwa pa kan interes kana sa tuya pong pira ka, mayayaman ng mga tao, kulang pagiraray sa sainda anda sa inda pong kayamanan. Bueno, mga tugang, sa satuya pang mga kababayan, aram mo daw mga tugang duman sa satuya pong mga kababayan,
and patong-patong na mga kaso na isinampa ngunyang kan NBI laban kay ex-Bamban na Mayor Alex Guo. Mga tugang kabali na dyan sa mga patong-patong na mga kaso na isinampa kay Mayor Alex Guo, kabali pa po dyan iyuman ana sa iyang pamilya. So iyon ni na nagpuong kay bagan mga ire-investigasyon na iyan na kaya nakanood po kan mga ire-investigasyon digdi kay Guo mga tugang diyan nagpuon na ana investigasyon kan gobyerno sagkod na makaabot digdi sa flood control. Patong-patong po mga tugang ang kaso na isinampa kan na NBI laban kay ex-Bamban Mayor Alex Guo, kabali na ana sa iyang pamilya. Nagsampa na po mga tugang kaning patong-patong na kaso ang National Bureau of Investigation NBI laban po kay dismiss Bamban Tarlac Mayor Alex Guo, kay bana na po and sa iyang bilog na pamilya mga tugang. Asin sigun sa mga nakukuha niya itong mga impormasyon. Duman po sa mga nakukuha niya itong mga impormasyon basado sa korupsyon, isinampa ang sinasabing magkasuway na kaso laban po digdi iyang kasumpaykan na mga negosyo asin na nabakal na mga property pagsasadiri kan nasambit ng dating alkalde mga tugang duman sa Marilao sa probinsya kan Bulacan. Sumasakit ang kadakol-dakol ng pagsasadiri urog na partner kon iyan ali sa pangkukurakot makulog sa buot yan pagpraisipon na mawawara bigla sa imo ana nasambit ng mga bagay, mga gamit. Basado sa investigasyon kan National Bureau of Investigation o NBI mga tugang, nagluluwas na iniyo pong si Alice Guo asin ang pamilya Guo ang may sinasabing incorporation ka nagkaperang mga kumpanya mga tugang na kung sain kabali dyan ang meat shop, slaughterhouse, asin iba pa na mga negosyo na yaon po duman sa partikan na Bulacan. Ang address o lugar subuot ang mga negosyong naipundar kaniyo pong ni Mayor Gumangatugang ang sinasabing nabakal ni Alice Guo kan 2010 asin iyan po sa kantidad na 2 million peso na may bilog na kaywasan ni na aabuton po sa 4,632 square meters basado po yan sa iyang mga kapahayagan. So iyan so sinasabing party man ka na nasambit ng opisina and pagkakadiscovery na idiniklara ni Alice Guo sila asin na simin ana sa indang mga sadiri bilang mga Pilipino sa articles of incorporation kan mga kumpanya na nabanggit o pagsasadiri kan na pamilya. Kung kaya digdi isinampa laban sa sainda ang 30 bilang na mga kaso na may relasyon na mga tugang sa falsification of public documents asin na 30 counts man kan kasong simulation of minimum capital stock mga tugang. Mantang digdi sinasabi na 4 na bilang para po sa kasong falsification of public documents for falsifying application for business occupancy and building permit. So iyan po apera kayan si Guho o si Gua Ping mga tugang si Gua Ping ana na atubang man
ni na mga kadagdagan na kaso arog po kan 6 counts na kaso nin falsification of public documents. Ninuli po kan parati na sanada ini sa deed of sale asin na documentary stamp kasumpay po kan mga nababakal na mga pagsasadiri kani mga tugang. Ano po? Kaniyo po ni Alice Goo. Kaya iniyo delikado man ini para po ki Alice Goo mga tugang ta. Nagsampa na po ni na patong-patong na kaso ngunyan ang National Bureau of Investigation laban ki dismiss Banban na Tarlac Mayor Alice Goo. So yan po ang latest man na mga tugang digdiki Alice Goo. Para yan duman sa mga kababayan ta na nagaantabay. Kulang na kay kita ning oras may nagapot digdi. Ta gusto ninda maaraman na latest ki Goo, latest po kan ginigibong investigasyon sa maanomaliyang proyekto kan flood control plus mga tugang iba pa na sangkot na nasambit ng persona. Ano po? Kaya ngaya sabi ni DOJ Secretary imbestigaran asin na kasuhan na padagos sa korte ang nasambit na pong dating alkalde. Bueno, inabot na naman kami ni na oras ni na pamamaaram digdi po sa laog ka na programa. Duman sa mga kababayan ta, maray na aga po. Inabot na naman po kami ni na oras ni na pamamaaram sa laog mismo ka na programa. Kaya paabutan tanin na maray na udto asin na pasasalamat sa tuya po nga mga paraantabay digdi po sa laog ka na programa. Diana Tabilisma, good morning po tabi madam, asin man ki Sir na Buluboy Mura, marahay na aga po. Sa pangaran mga tugang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga impormasyon yaon dyan sa Engineering Department nakaibanan ta dyan si Sir Pastor Serge sa Marmol, sharing man nakaibanan taman mga tugang yaon man po dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, bago kami magpaaram, uyagunan sa tuwing deliberate pasalamat sa mahal na Diyos. Mula sa Isaias 25:1. O Panginoon, Ikaw ang aking Diyos, itataas kita, pupurihin ko ang iyong pangalan, sapagkat gumawa ka ng mga kamanghamanghang bagay. Ang iyong mga payo noong unang panahon ay katapatan at katotohanan. Amen. Salamat sa mahal na Diyos, mga tugang, sa paggiya na matapos sa tuyang obligasyon ngunyan aldaw. Mga tugang sa pangarangkan papitik-pitik lang, ako po si Pitik Junel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay, mapa sa tuya pulugod, an biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Barreta, sigurado. Papitik-pitik lang sa BBS.